Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong ginagawang pangbabalahura ng bansang China sa ating bansa, lalong-lalo na dyan sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. At ganoon din po ang 1st District representative ng bayan ng Zambales ay mayroong maanghang na sinabi sa bansang China. Kasi po, apektado po ang Zambales no? Kung maalala nyo po, dyan po naispatan ng Philippine Coast Guard ang monster ship na Chinese Coast Guard sa bayan po ng Zambales na within 54 kilometer yata ang layo sa isang isla natin dyan sa Zambales. No? Within our exclusive economic zone na 200 nautical miles. No? So ito talagang mga checkwa na ito talagang ina-assert po nila na kanila po yung kabuuan ng South China Sea na ini-ignore nila yung 2016 arbitral ruling, no? At ganun din po may sinabi po ang Coast Guard na eto na naman talaga, no? Hindi po sila titigil mga kababayan. At ganun din, no? Bakit natin sinabing pangbabalahura? Kasi may ginawa na naman itong mga checkwa hindi lang sa ating katubigan dyan sa West Philippine Sea. Talagang nais nilang sakupin ang bansang Pilipinas. Patuloy ang pangbababoy, pangbabastos, pangbabalahura sa ating kasirinlan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, naglalike at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At muli ako po'y lubos nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong, sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions and the anti-Marcoses. O eto po mga kababayan, bakit po natin nasabing binabalahura tayo aside dyan sa mga kalokohan ng checkwa sa West Philippine Sea. Eto po ito, unahin natin ito. Puro Manila Bulletin po itong ating source of information. Sabi dito, China's monster ship leaves Zambales coast but replacement vessels arrive. Ay, Diyos mio. Ang dami pa. Nagdatingan pa pala yung mga kapalit, mga kababayan, nakakabisit. No? Ay, ewan ko. Dito sa mga to. Ito talagang checkwa, hindi titigil ito. May dadagdag pa tayo ditong dalawang article from GMA News pero yung mga article na lang po na headline, no? Lumalis nga yung master ship sa Zambales. Pumunta nga yan ng karagatan ng Masbate. Loko-loko, baka hinahanap nila yung nawawala nilang submarine drone. Baka sa kanila yun. Mga animal, ano kayang gagawin dyan ng ating Philippine Coast Guard o ng ating Philippine Navy? Umalis ka nga, pero nagpalit naman, nagsagawa ng replacement, mga kababayan. Ito po ang sabi dito, yung monster ship nila na 5901 finally departed the coastline of Zambales 5 days after it was detected by the Philippine Coast Guard. Pero, another vessel naman ang pinalit nila. Grabe ito, However, another Chinese vessel was spotted heading directly to the previous location of CCG 5901, yung monster ship. Ito naman yung barko nilang bago, CCG 3103, was detected by Canada's Dark Vessel Detection System at a distance of 60 nautical miles from Pandakit, Zambales. Ano bang ginagawa nyo dyan? Baka patuloy ang pagmina ng black sand dyan sa Zambales. Hoy, kayo namang LGU dyan. Pwede po ba? No? Biruin nyo, nakadetect pa yung Canada's Dark Vessel Detection. Salamat naman sa mga kaibigan nating Canadian. This indicates that CCG 3103 is likely serving as a replacement vessel for the monster ship, thereby sustaining its illegal
presence within the Philippines Exclusive Economic Zone, sabi ni Tercela. The PCG deployed an Islander aircraft while BRP Cabra headed towards the location of CCG 3103 to monitor and challenge its presence. Ayan po. Prior to this, Tariela said the People's Republic of China deployed a helicopter with tail number 47 from the PLA Navy to provoke BRP Cabra, which was observing the action of CCG 5901. Loko-loko talaga ito, Mga animal talaga itong mga Chekwa na ito. Despite the PCG's effort to address the illegal presence of the CCG vessel through measured law enforcement operations, the People's Republic of China has provocatively deployed a PLA Navy helicopter. Ayon. In response, PCG Commandant Admiral Ronnie Gil Gaban directed the PCG to remain unthreatened and to refrain from actions that could escalate tension. So, ayun lang po ang paalala ni PCG Commandant Admiral Gaban. Oo nga naman, mahinahon, daanin sa batas, oo. As in previous encounters, the CCG 5901 was subject to radio challenges, highlighting her unlawful operations within the Philippine Exclusive Economic Zone and asserting that she lacks the legal authority to conduct law enforcement patrols in the area. Pero ang sabi po ng alam nyo, sabi ng China through their spokesperson, yung lalaki, hindi si Mao Ning, legal daw yung ginagawa nila. Anong legality doon? Ang layo na ninyo, wala kayong karapatan. Yung sinasabi nyong 9 dash line ninyo o anumang dash line na sinasabi ninyo, binasura, uulitin ko mga kababayan, para lalo kayong maliwanagan. Binasura ang anumang claim ng China dyan sa ating West Philippine Sea. Binasura ng Hague, the arbitral ruling noong 2016, ang kanilang claim na historical claim lang. Walang basis, walang batas sa international law na nagsasabing kanila yun. Ang buong South China Sea ay kanila. Biruin mo, ididikit nila sa bayan ng Palawan, Zambales at Ilocos ang mga pag-aari nila. Mga loko-loko pala sila O talo sila, pero ayaw nilang dinggin. Kasi hindi ipinaglaban ni Digong. Gusto nga ni Digong punitin, ipamigay yan, tubig lang daw, gonggong talaga. No? Nakakahiya po si Digong. Ano lang po ang sabi diyan ni Lucas Bersamin? We view it with concern. So far, we have been challenging the presence of that monster ship. Yun lang po. Wag nyong akala ng China yuyuko na lang tayo tulad ni Digong at nung mga anak niya. Ilang Chinese vessels po ang naispatan dyan. Kasama yung monster ship dyan sa ating Exclusive Economic Zone. Sabi dyan sa GMA News Online, 9 large China vessels including monster ship patrolling PH EEC. Ibig ba sabihin, sige, kulang naman kayo sa barko Kami na lang magpatrol. Kumbaga, tinutulungan na nga namin kayo, galit pa kayo. Huwag kayong gamol. Hoy, mga sinungaling kayong mga Chekwa, alam namin ang gusto nyong gawin dyan. Ang nakawin ang aming natural resources at paghari-harian nyo ang aming West Philippine Sea. Paghari-harian nyo ang karagatan na yan kasi alam nyo, trilyong dolyar ang pumapasok dyan. Huwag kami, nakakahiya po. Wag na natin isama to kasi nabanggit na ni Teriela yung helicopter, nag-deploy ng helicopter yung kanilang People's Liberation Army. Di ba? Ngayon, anong sabi ni Kong Hun, mga kababayan? Kasi may isa pang dito pangbabalahura ang ginawa ng China, pero unahin natin itong pangbabatikos ni Representative J. Kong Hun ng 1st District ng Zambales. Kasi apektado po yung bayan naming Zambales Hindi marunong lumaban ng mga LGU yan Mga sanla, kaluluwa yata yung mga LGU dyan Lalong-lalo na yung governor dyan anong sabi? Manila Bulletin. Simbolo ng pambubuli. Kong Hun blasts China for sending giant ship near Zambales. Correct. I agree. Paglaban mo, Kong Hun, the question is, anong gagawin mo? Diba? Representative Kong Hun, ano gagawin mo? Dapat kausapin mo si Dani sa kayong mga LGU dyan na
pro-China na patuloy na pinapayagang magmina ang China sa kabundukan ng Zambales. Ang laking kinikita ng mga yan. Biruin mo, kawawa yung mga kababayan nating Zambales. Mga Sambalenyo, hindi makapangisda dyan sa Baho de Masinloc. Mga animal yung mga Chekwa na yan at mga kapwa natin Sambalenyo na sanla kaluluwa sa mga Chekwa. Mga hayop. Ito sabi niya, House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative Jay Kong Hoon is up in arms over the reported presence of a giant China Coast Guard vessels in the waters of his province. Yan, ito sabi niya, ang mga barkong ito ay simbolo ng pambubuli na hindi natin dapat palampasin. I agree. Pambubuli po yan. Biruin yun, laki-laki niyan. Monster ship niya eh. The House Committee on Bases Conversion Chairman noted that this was not just a violation of international law, but also a direct affront to Philippine sovereignty. Correct. No? Sinasaklawan ang ating soberenya. Hindi na nga ginagalang yung arbitral ruling. Binabastos pa tayo. Kasi bakit? Sino may kasalanan nito, mga kababayan? Wala nang iba kundi si Digong lang. Kasi si Panot, si Pinoy, pinaglaban niya. Nung nanalo tayo, hindi in-enforce ni Digong. Di ba nga sabi ni Digong I love Xi Jinping more than ever. Ang mga ganitong aksyon ay hindi lang banta sa ating teritoryo, kundi pati na rin sa seguridad at kabuhayan ng ating mga kababayan na nakadepende sa ating karagatan. Kong Hoon, whose province faces the West Philippine Sea, stressed the importance of standing firm against this incursion. Pangulong Marcos, ano po gagawin natin? Tulungan nyo naman, Pagsabihan nyo po yung umalyado sa inyong si Governor Ebdani. Nakakahiya po eh. Dapat din nyo tinanggap yan sa inyong partido eh. Sanla kaluluwa yan sa Chekwa eh. Hindi tayo dapat matakot. Kailangan nating ipakita sa mundo na kaya nating ipaglaban ating mga karapatan sa ilalim ng UNCLOS o yung tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea. The Zambales representative called on the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines to increase their presence in the area. Kong Hoon also urged the DFA to file another diplomatic protest against China. Hindi tayo dapat tumigil sa pagsasabi ng ating mga hinaing. Kailangang paulit-ulit nating ipaalam sa International Committee ang ginagawa ng China. Pambubuli talaga eh. No? So, itong si Kong Hoon, ang ginagawa niya is pinapaalalahanan niya ang mga concerned agencies. The likes of DFA o yung DND. Kasama kasi dyan ng AFP at ang PCG. Ikordon nyo po ng pagbabantay ang ating West Philippine Sea. Kailan ba darating yung mga in-order na mga barko from Japan? Yung mga bagong PCG vessel. Sana mapabilis na yan, mga kababayan. Nakakahiya tayo eh. Kasi bakit? Pinabayaan eh ng mga previous administration, hindi lang si Digong. Ngayon, tinutuloy lang po, tinutuloy ang modernization pero kulang na kulang pa rin sa budget. Biruin nyo, 5% lang pala ang allotted budget ng DND and I don't know sa Coast Guard sa ating GAA. Tapos babawasan pa ng ilang mga mambabatas yung modernization ng AFP. Ilan naman ang binigay sa PCG? Kayo dyan mga mambabatas, no? Kung talagang gusto nyong protektahan ng ating coastline at yung ating West Philippine Sea, do it proactively. Hindi yung puro kayo away-away na lang. Iniisip nyo pang sariling interest, lalo na ngayon may kampanya. No? Itong election, gagamitin at gagamitin nyo ang West Philippine Sea. Pero daldal lang kayo ng daldal dyan. Gawan nyo ng action yan. No? Kailangan ng Philippine Coast Guard at Navy hindi tumigil sa paglalayag dyan sa West Philippine Sea at kasama ng Eastern Seaboard at yung ating South. Kasi ang dami ring natural resources dyan sa South. Dyan sa Region 2, yung deuterium, electricity yan. Sa Eastern Seaboard, pinapasok ng mga Chekwa, yung mga research vessel nila. Kinokordon po nila ang ating bansa eh. Feeling nila, probinsya na tayo ng China eh. Hayop talaga yung previous administration eh. Isinanla tayo sa China, mga kababayan. Diba? Sinong hindi magagalit dyan? Ngayon, ang sisi sa Pangulo, di ba? Ang sisi sa Pangulo dahil kasi naglagay kayo ng EDCA. Anong relasyon ng EDCA sa West Philippine Sea? Di ba?
Eh di sana kung galit kayo sa EDCA, dapat hindi na lang nanumbalik si Digong sa mga Amerikano bago siya umalis. Bumalik siya sa Amerikano sa BFA noong 2021 eh. Bakit hindi siya gumawa ng executive order abolishing the Visiting Forces Agreement between Americans and the Philippines and also the EDCA bases? Diba? Dapat tinanggal nyo na. O, bakit siya nanumbalik? Kasi alam niya gagaguhin din siya ng China, na lab niya. O, nangyari. Iniwan yung mga dapat na pupunduhan nilang mga infrastructure. Sa ilang daang infrastructure na binigay sa China, ilan lang natapos nila. Tapos kung gagawin man nilang infrastruktura, puro mga Chinese citizen ang hinahire. O, di ba? Pumayag si Digong noon. Tapos ang sisi sa Pangulo, mga gunggong pala kayo eh. Di ba? Mas maganda na ngang may deterrence diyan kaysa walang magdi-deter, no? Walang kakatakutan ng China. Kung walang ang presence ng allied nating Americans diyan, malamang para tayong mga basang sisiw diyan. Buti nga may deterrence eh. Tapos takot na takot sila sa pagbili ng short-range missiles, yung napakalaking parang centipede. Alam nila tatamaan sila eh. Akala ko ba may hypersonic na kayo? May mga jet fighters na kayo? Ba't na takot kayong mag-purchase kami ng land-based, I forgot the name of that missile, na takot ang China eh. Pero sila, build ng mga arsenal nila. Bakit pag tayo, bakit? Sila bang pagmamayari ng Pilipinas? Gago, no? Mga inutil. Takot na takot pala, duwag na duwag eh. Eto po, mga kababayan, yung huling balita po, latest po ito, no? Ito sa Manila Bulletin, January 8 lang, no? Another pangbabalahura, panghihimasok sa ating kasirinlan. Ito po, China distances self from Chinese hackers attacking PH government data. Yung gobyernong China, hinihiwalay daw po nila ang kanilang mga sarili dito sa mga Chinese hackers na nang-hack sa gobyerno, no? Kasi po ito, binalita po ito, the previous day, ang nakahuli po ay ang Bloomberg, binalita po ng Bloomberg. Ito po sabi, Bloomberg earlier reported that Chinese state-sponsored hackers penetrated. Napasok daw po nila yung executive branch, yung Pangulo yan. Executive branch, sino ang mga nandyan? Yung mga departments. Yung OP, ano pa? Baka nandyan pa ang NSC, NSA. Lahat po of the Philippine government and stole, ninakaw ang mga sensitive data. Bloomberg said it was cybersecurity expert who discovered an infiltration of the executive branch. It said Malacanang asked one of the experts about the details of the hacking incident. Sa press briefing nung Tuesday, kasama diyan sila Bersamin, sinabi ni DICT Secretary Ivan Uy that the cyber attacks have not compromised sensitive data as the government is proactively repelling such attack. Sana totoo naman yan, Secretary Ivan Uy. Ang tanong, anong mga sensitive data ang sinasabi ng Bloomberg na nakuha nitong mga hackers na ito? Di ba? Paano nakapasok yung mga yan? Ang galing talaga ng mga Chekwa. Pero, ang ginagawa ng China, pinabubulaanan po nila. Ayaw nga namin sa mga hackers eh. Maniwala kami sa inyo. Di ba? Maniwala kami sa inyo. Huling-huli naman, state-sponsored ninyo ang mga hackers. Kakasaro. Ito ang sabi nila mga kababayan. The Chinese Embassy in Manila, in a statement, reiterated its consistent and clear stand about hacking and cyber attacks. As it said, it firmly opposes and cracks down on hacking and cyber attacks in accordance with law. Maniwala ako sa inyo. Hindi ako maniwala sa inyo. No? Mga ano kayo mga sinungaling, mga mandarambong, mga magnanakaw ng mga sensitive information, lalong-lalo na sa mga military information. Di ba? Kaya nga sabi nila, bakit daw hindi kayang maglayag ng mga aircraft carrier ng China sa ibang mga lugar like the Mediterranean? Magtagal. Hindi. They cannot sustain it. Lalong-lalo na sa supply.
Nagnanakaw na nga ng supply natin dyan sa ating karagatan sa Pilipinas eh. Di ba pinalibutan tayo eh. North, South, East, West, nandun sila. Hindi natin sila maripel. O tapos sasabi nila, we are distancing ourselves dyan sa mga Chinese hackers. Hindi maniwala. State-sponsored po yan mga kababayan. Gustong-gusto ng mga Chinese Communist Party yan kasi siyempre, the more you know, advance ka, alam mo na yung weakness ng kalaban mo. O buti na lang, sabi ni Ivan, wala naman talagang sensitive data. Hindi rin ako maniwala. Sabi nga, napasok nga kayo eh. So, ibig sabihin, mahina yung iyong protection, mahina yung firewall. DICT, Ivan, galingan ninyo, ha? Dapat mahuli yung mga yan eh. Loko-loko tong mga Chekwa na to eh. Lahat na lang gusto kami, pak-alamero, no? Wala silang sinusunod na batas. Hindi nila ginagalang ang kasarinlan at batas ng ibang bansa. Feeling nila all and mighty sila eh, no? Hindi sila tatablan ng kung ano man. Bakit na takot nga kayo sa pagbalak ng pag-purchase ng gobyerno ng Pilipinas doon sa ano ba yun? Yung parang ano yun, laki-laki eh. Short-range missiles lang yun. Takot na sila. Paano pag nag-develop ang Pilipinas ng nuclear-powered ano? Baka nuclear power energy lang eh. Magsasalita pa kayo. Di ba? Ayaw nilang umunlad ng Pilipinas kasi takot sila mga kababayan. At ang mga Pilipino ay resolute mga kababayan, no? Yung tapang natin, hindi nyo yan basta-basta maisusulat lang sa bato. Ha? Baka ilagay ninyo ang mga Pilipino, ika nga ni Robin, Andres Bonifacio. Di ba mga kababayan? So yan po, ang Chekwa, no, ang bansang China ay patuloy na binabalahura ang ating bansa. Piling nila pag-aari nila ang bansang Pilipinas dahil sa kagagawan nito at ng pamilya nito. Malaki ang pagkakautang na loob nito sa bansang China. Inamin niya po yan. May news article niyan, sabi niya, I love Xi Jinping. Malaki ang pagkakautang ng pamilya ko sa bansang China. Ayan. Yung pagkakautang na loob ng pamilya niya, dinamay niya ang buong sambayan ng Pilipino. Niloko tayo ni Digong. Manchurian candidate sila ng China. At si Representative Kong Hun, tahasan pong sinabi na pambubuli ang ginawa ng China. Diyan po sa bayan naming Zambales. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.